nga pala walang mga sasakyan na dumaraan dahil sa mga puno at posteng nagtumbahan. Kaya sa nauna kong video, nagtataka ako kung bakit walang mga sasakyan na dumaraan. At ito pala ang mga dahilan. Sobrang nakakatakot yung agos ng ilog, sobrang lakas ng agos. Tanging lagaslas lang na malakas ng agos ng tubig ang maririnig at mga papatak-patak ng ulan. Niingay ng isang sasakyan ay walang maririnig. Patuloy nga ako naglakad at ito ang aking nadatnan. Sa loob ng kulang 2 oras na aking paglalakad, ito ang aking nadatnan. Isang grupo ng mga tao at mga sasakyan. At sa bandang dulo ay para mong isang dagat na walang katapusan. Pero kapag ordinaryong araw, ito ay isang mga palayan. Marami ang matyagang naghihintay upang makatawid. Marahil may mga inaalala rin silang mga pamilya o ari-arian. Pero dahil sa laki ng tubig, wala silang magawa kung hindi maghintay. Kahit na yung iba ay ilang oras nang basang-basa sa ulan. May mga bahay na lumubog at mga ari-arian, pero sana ay walang mga nasaktan. Maya-maya pa nga lang ay may mga gumawa na ng balsa. Dahil napakarami nga lang ng puno ng saging sa paligid, at ito ay mga natumba na kaya minarapat na lang nilang gawing balsa. Pero walang kamalay-malay ang karamihan na ito palang bahang ito ay kilometro ang layo. Dahil yung bayaw ko nga at yung aking pinsan ay nauna na sa aking pumunta ng bayan. Pero madaling araw na daw silang nakarating sa bayan. Wala na, lubog na. Ang laki nung nakasakay. Minarapat ko na lang bumalik sa bahay dahil napakadelikado na rin at paggabi na rin. Ang problema ko naman ngayon ay yung bukas na tindahan na bilihan ng tubig na inumin. Ganon din yung ilaw na gagamitin namin sa gabi. Dahil halos lahat ng tindahan ay nakasarado. Dito pa nga lang sa bungad ng subdivision ay makikita mo na yung mga sanga ng puno na naputol. Pagdating nga kinabukasan ay sinimulan ko na yung aking ibang mga gagawin. Naghalo na rin ako ng semento para sa pang-flooring. Nagpuputi kasi yung likod ng bahay dahil nga maulan. At ito nga yung materyales na in-order ko na gagawin ko sanang bakod. In-order ko nga ito sa hardware noong pagdating ko pa nga lang. May in-order na rin akong mga graba para panambak sa paligid ng bakod. Para hindi magputik yung paligid. Hindi ko kasi sesementohin yung paligid para nasiim na rin yung tubig ulan. At kinahaponan nga ay papunta kami ng Tayabas sa office ng subdivision para pag-usapan yung pagpapalipat ng lupa sa pangalan ko. At ito nga pala ang nangyari sa mga poste ng kuryente kaya wala kaming kuryente. Halos itong mga poste ng kuryente na to ay sa labas pa lang ng aming subdivision. Hindi talaga makalusot yung malalaking truck. Kaya yung maliliit na sasakyan ay naiipit na rin sa likod na nagiging dahilan ng mahabang traffic. Marami namang manggagawa yung mga Meralco. Pero dahil nga sa mga sasakyan na nagpipilit, yun na rin ang nagiging dahilan para maabala sila. Ang kuryente nga pala dito sa amin ay nanggagaling sa planta sa aming bayan. Pero hindi rekta na sa bayan mismo namin. Dinadala pa ito sa pinakang parang substation sa may Tayabas. Saka naman ibabalik sa bayan namin. Sa sobrang lakas nga ng bagyo ay may mga transformer din na bumagsak. At meron ding barko na napadpad sa dalampasigan sa tapat mismo ng aming bahay dito sa bayan. Buti na lang hindi tuluyang na nag-asa sa mga kabahayan. Ayan nga't back to normal ang mga tao sa amin. Tuloy pa rin ang buhay kahit anong mga pagsubok o kalamidad ang dumating. Ganyan ang mga maubanin. Walang mga problema na hindi kaya lampasan. Basta't nagkakaisa at nagtutulungan.